Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay EM Tolentino, shoutout kay March TV Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang bumagsak ang boses, naramdaman ko ang pagkislap ng ginto sa kalangitan. Ang susunod na segundo, isang invisible pressure ay nagmula mismo sa itaas. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi sumasalamin sa ibabaw, pakiramdam nila na ang kanilang mga tuhod ay hindi makayanan ang hindi maipaliwanag na presyon, huwag makinig sa desperadong baluktot. Ano ito? Anong kapangyarihan ito? Hinga lang. Isang hininga lang ang maaaring maging napakalakas. Imposible. Imposible. Paano magkakaroon ng ganitong master sa paligid? Damn it. Anyway, patay na ang lahat. Huwag kang matakot na lumaban, kasama niya. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw sa crowd. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao na may mabangis na dugo na pulang mata, na may hawak na kutsilyo sa langit, ay naglalalas. Mole ant, isang malamig na inumin, sa susunod na segundo, isang grupo ng mga tao lamang ang nakakaramdam ng kadiliman, na nakatayo sa gitna ng karamihan. Sa oras na ito, ang kamay na may pula at asol na token ay pakiramdam mukha biglang hinaypa ng hangin ay hindi mabuksan, ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay imulat ang kanyang mga mata, nawala ang kamay na mahigpit na nakahawak sa token. Sa di kalayuan, nawala ang anino. Sa dulo ng kagubatan, hinayla ng isang lalaki ang isang babae na may bata sa kanyang likuran, na sinundan ng isang duwende, at naglakad ng dahan-dahan patungo sa bulwagan ng Kishan. Ilang magkakapatid na lalaki sa tabi ng lalaking may dalang token ang hahabol na sana sa kanya, ngunit sila ay napigilan niya. Ano pa ba ang hinahabol mo? Ang mamatay. Ang mga nagawa ng lalaking iyon ay higit na mataas kaysa sa atin. Huwag mong sabihing naabutan natin siya. Kahit lahat ng tao dito sa amin hindi niya kalaban. Pero hindi ko tatanggapin yung token na matagal ko nang pinaglalaban pero binigay ko sa kanya. Panipi. Oo, Zhang Yang, papatayin ba tayo sa ganitong paraan? Napangiti ang lalaki, hindi ka ba nakinig sa iba? Wala silang balak na mga tuwiran tayo. Pinaghahampas lang nila tayo ng mga kamao. May choice pa ba tayo kundi ang bugbugin? Let's break up. Nawala. Panipi, pero, sapat na ba talaga? Oo, hindi ako payag. Hindi natin alam kung sino ang talo sa atin. Panipi, alam ko. Isang ngiti ang lalaki, at pagkatapos ay marahang itinaas sa kanyang kaliwang kamay sa itaas, ay isang maliit na dahon. Ang daong ito ay halatang galing sa kagubatan, ngunit ang hugis nito ay sadyang binago. Isang kakaibang tanda ang ipininta sa maliliit na dahon. Ano ito? Ang kakaibang paraan ng iba. Mukhang bambuhat. Ito ay talagang malakas, ngunit ang isang dahon na kasing laki ng hinlalaki ay maaaring magukit ng isang matangkad na larawan dito. At saka, ang dahon ay napakanipis, ngunit hindi ito tumutusok. Ito ay malinaw na inukit na may malalim na puwersa sa loob. Nang makita ng isang pangkat ng mga tao ang mga pattern sa mga dahon, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Malinaw, hindi pangkaraniwan para sa mga ordinaryong tao na gumawa ng gayong matapang na pagpipinta sa maliliit at manipis na mga dahon. Ngunit ano ang kinakatawan ng pattern ng sombrero sa dahon na ito? Kakaiba ang tingin ng lalaki sa kapatid.
Saglit siyang nataranta, at sa ibang lugar sa hangganan ng enerhiya. Kahit na ang hilagang bahagi ng usok ay naubos na, ngunit ang ibang mga lugar ay nakikipaglaban pa rin, upang labanan ang huling 3 token, sila ay nakikipaglaban pa rin ng matindi. Sa isang mataas na puno sa labas ng bulwagan ng Kishan, ang Aaron, kasama si Ivory at iba pa, ay nahulog sa tuktok ng puno, nakatingin sa tuloy-tuloy na labanan sa 3 direksyon, kalahating nakahiga, umiindayog sa hangin, sa keganhawahan. Ang banayad na simoy ng hangin ay hindi kaaya-aya, napatula at kaakit-akit, at malinaw na bumubuo ng isang malakas na kaibahan sa labanan sa labas. Bagaman maaga kaming natapos sa trabaho, ang sitwasyon ay hindi favorable. Mukhang ang sitwasyon ay nagsimulang maging matatag sa silangan, at ang pangwakas na pag-aani ay ginagawa sa timog, ngunit ito ay nakakagulat sa kanluran. Sa isang tabi, hindi na-relax ni Bai Xiaosheng ang kanyang pagbabantay at pinagmasdan ang sitwasyon sa ibang mga lugar para sa Aaron. May itim na hangin sa paligid. Ang mga demonyo ba? Hinubad ni Ivory ang kanyang maskara sa oras na ito dahil nasa malaking puno siya at walang tao. Kahit hindi sila ang mga demonyo, malamang na may kaugnayan sila sa mga demonyo. Nakarinig ako ng mga chismis sa Jiangho na may mga taong nasa tamang paraan na nagsasanay ng mga kasanayan sa mahika kamakailan. Malamang na ang mga demonyo ay nakikipagsabuatan sa atin. Nais ng mga demonyo na gamitin ang shell ng right way na alyansa para magkaroon ng pagkakataong lumahok sa martial arts competition, habang ang mga taong nasa tamang paraan ng alyansa ay ginagamit ang mga demonyo para maging sarili nilang mga thug. Ang mundo ay puno ng karunungan. Natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip namin. Nang marinig ito ni Ivory, sumimangot siya. Oo. Maaring umabot sa kilay ang apoy, pero sayang naman ang mahimbing na tulog ng iba ngayon, at parang hindi man lang pinapansin. Sa oras na ito, walang magawa si Bai Xiaosheng kay Aaron, na tumawag na. Mukhang aware din siya na may kumakausap sa kanya. Bagamat hindi pa iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, nakangiti ang gilid ng kanyang bibig, ano ang pagmamadali? Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng isang grupo ng mga talunan. Parang, wala kang pakialam kung ano ang ginagawa ng mga langgam. Tapos na sabihin, Aaron maliliit na umupo, tumingin sa abot tanaw, paglubog ng araw. Sa paglubog ng araw, nawala ang huling pulang ilaw ng papalubog na araw, at dahan-daang bumukas ang gate ng Kishan Hall sa nakakabinging dagandong. Ang pamilyar na figure ni Guri ay dahan-daang lumitaw sa pintuan ng bulwagan. Sa loob ng hangganan, ang mga nabubuhay pa ay dahan-daang nagtitipon mula sa lahat ng direksyon. May masaya, may malungkot, may maluwalhati, at may nakayuko. Sa silangang bahagi, ang Justice Team ay nanalo sa East Token nang walang aksidente. Pagkatapos ng ilang maliliit na liga sa kanluran ay nakipaglaban sa isa't isa, ang maliwanag na alyansa ay namumukod-tango. Kahit na ang matandang si Tian Wei ay nasugatan ng Aaron, ang payat na kamelyo ay palaging mas malaki kaysa sa kabayo, at sa wakas ay humingi ng West Token. Sa timog, sa oras na ito, mabilis na dumating ang isang grupo ng mga taong nakaitim. Nakabalot sila ng mahigpit, wala silang ibang makita maliban sa kanilang mga mata. Tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong ito, lahat ng mga taong naruroon ay nag-usap at nagturo. Malinaw, sa hitsura, ang mga taong ito ay halos kapareho ng mga demonyo. Gayunpaman, matapos iabot ng ilang tao ang isang jade warrant kay Guri, mahinang tumango si Guri. Pagkatapos, itinaas ni Guri ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taong naruroon, mga binibini at ginoo, nasaan ang token sa hilaga. Eto na, pagkababa ng boses, dahan-daang dumating ang kakaibang kombinasyon sa di kalayuan. Siya ba? Hindi ba ito ang lalaking nakamaskara kagabi? Ang token sa North ay nakuha niya. Ngayon lang may nagsabi sa akin na ang labanan sa North ay tumigil ng napakabilis, at ang mga nasawi ay napakaliit. Sinabi nila na maaaring ito ang pinakamadali. Itong lalaking ito ang matagal nang nagtatrabaho. Buti na lang at hindi ako pumunta sa Norte, kung hindi, doon lang ako makakapanood ng maaga. Nang makita ng isang grupo ng mga tao ang Aaron, bumulong isa-isa. Ang larawan ng malagim na pagkatalo ni Tian Wei kahapon ay nakalimbag pa rin sa kanilang isipan na. Kinuha ni Guri ang huling token mula sa Aaron at nakangiting sinabi, ano ang pangalan ng bayaning ito?
na tinatawag na misteryosong tao sa Jiangho. Sa pagkakataong ito, tinanggap ni Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ang tanong at nakangiting sinabi. Ang Mystic Alliance. Anong klaseng liga ito? Ito ay hindi naririnig. Panipi. Ano pa, sumali si Bai Xiaosheng sa liga. Haha, mukhang may mga kasanayan ang lalaking nakamaskara, kaya gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, at isama si Bai Xiaosheng sa gang. Kung gayon nananaginip talaga siya. Invincible talaga siya sa labas ng hall, pero hindi man lang siya umutot kapag pumasok siya sa inner hall. Yan ang mga tunay na master. Ang alyansa ng hustisya ay sinusuportahan ng walang kamatayang si Area, at ang maliwanag na alyansa ay sinusuportahan ng ilang makapangyarihang pamilya. Maging ang kakaibang grupo ng mga taong nakaitim ay nakagawa lang ng mga puting jade token. Tulad ng alam nating lahat, ang mga may hawak ng puting jade ang mga token ay hindi bababa sa antas ng pinuno ng lungsod. Maaari itong isipin na ang lahat ng mga alyansa ay suportado ng mga puwersa ng likod, at ang mahiwagang alyansa na ito, haha, mukhang nag-iisa ako, LB nothing. Panipi, ang ganitong klaseng tao ay nagkukunwaring pinipilit lang sa harap natin, ngunit hindi magtatagal, ang pakiramdam ng pagiging superior na makikita niya sa atin ay mapapalitan ng pakiramdam ng kahihiyan. Tama, hindi niya tinitingnan ang bigat niya kapag gusto niyang mapilitan sa mundo. Bagamat maraming tao ang natatakot sa lakas ni Aaron, kinukutya nila ang kanyang kasanayan sa pagbuo ng isang alyansa at puno ng panunuya. Kaiba sa iba, tumingin lang si Guri kay Aaron ng kakaiba. Sa sumunod na segundo, bumalik siya sa normal. Tumangala siya sa lahat ng tao sa paligid niya at sinabing, bueno, dahil nakumpleto na ang 4 na order, opisyal kong inanunsyo na opisyal nang tapos na ang Elimination Survival Competition, at ang 4 na bayani na ito ay maaaring opisyal na pumasok sa bulwagan upang lumahok sa ranggo na labanan, sa bulwagan. Pagkatapos, kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Guri, ang buong energy shield ay biglang gumalaw, lahat ng ranggo na laban sa bulwagan ay isa sa himpapawid ng live sa hangganan ng enerhiya sa totoong oras, upang masiyahan ka sa iyong sarili. Sa gayon, tumingin si Guri sa 4 na koponan at bahagyang samandal, lahat, mangyaring pumasok sa loob. Tumanggaw si Han Sanchen at iba pa, sumunod kay Guri at naglakad hanggang sa bulwagan. Matapos makapasok ang mga taong ito sa bulwagan, muling isinara ang pinto ng bulwagan. Sa oras na ito, ilang mga tagasunod na sumunod kay Guri ang nanatili sa parehong lugar. Sa sandaling matapos ang foreplay ng survival elimination, ang mga mandirigma ay papasok sa sukdulan ng labanan ng pagraranggo, at ang mga talunang ito ay papasok din sa isa pang rurok ng labanan. Pintuan ng buhay at kamatayan. Ang tinatawag na Life and Death Gate, na kilala rin bilang God of Wealth Gate, ay para lang tumaya sa sitwasyon ng labanan ng qualifying battle. Susuriin ng Kishan Hall ang bawat kalahok ayon sa komprehensibong sitwasyon, at pagkatapos ay kalkulahin ang mga posibilidad. Kahit sino ay maaaring tumaya ng naaayon. Nasa listahan din ang misteryosong lalaki ni Aaron, ngunit ayon sa rangkang, siya ang huli, bagaman medyo mataas ang posibilidad. Ang mga attendant na ito ang may pananagutan sa lahat ng taya ng gate ng buhay at kamatayan sa labas ng bulwagan. Para sa isang sandali, mayroong maraming mga beater at sila ay abala. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang kinalaman sa mga mahiwagang tao ng Aaron. Pumasok sa loob ng bulwagan. Bagamat gabi na, maliwanag ang bulwagan ng Kishan. Ang patio, na kasing laki ng ilang football field, ay naitayo na sa mataas na plataporma. Maraming walang ugat na apoy ang lumulutang sa hangin, na nagpapaliwanag sa buong bulwagan ng Kishan. Sa ilalim ng mataas na plataporma, ang mga bayani ay nakaupo sa lahat ng dako, nakikipag-usap sa isa't isa. Pumasok si Guri at kinausap si Guyu. Pagkatapos ng ilang salita, marahan na tumabi sa kanya si Guyu. Sa oras na ito, dahan-daang humakbang si Guyu papunta sa mataas na platform. Makakagalaw talaga siya. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng isang kampana, naniniwala ako na hinaplos mo na ang iyong mga kamay. Mahirap idiin ang pagnanasa ni Nai. Sa makatuwid, marami akong masasabing kwento. Ayon sa mga tuntunin ng tuktok ng Kishan, sa pagkakataong ito, gaganapin ang qualifying competition sa palasyo ng Kishan. Ang nangungunang 3 ranggo ay natural na ang 3 pamilya ng ating mundo, ang ranggo ay hindi limitado sa individual o grupong paglahok.
Ang orihinal na tatlong pamilya ay paprotektahan ng qualifying competition at automatikong uusad sa final. Para sa iba pang 68 miyembro at 72 koponan na napili mula sa 4 na bagong napiling koponan sa knockout survival competition, sila ay automatikong ay lalaan sa 9 na subgroup sa pamamagitan ng pagguhit ng lot. Ang mga kampyon sa 9 na subgroup na ito ay bubuo ng 12 grupo kasama ang huling 3 pamilya para sa final, makipagkompetensya para sa huling ranggo. Ngayon, lahat kayo ay maaaring maglagay ng inyong lakas sa nakabitin na apoy sa itaas ng inyong ulo. Ang hanging apoy ay magtatalaga sa inyo ng mga lote at grupo, ikaw, tapos si Guyo at dahan-daang bumaba. Dahan-daang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, kasama ang iba pa, na dahan-daang nag-inject ng sarili niyang enerhiya sa overhead na apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, sa gate ng Kitchen Hall, isang puting liwanag ang biglang sumikat, at isang pader na walang laman ang lumitaw sa harap ng lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.